Amen. Ayan, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Um, Welcome po sa lahat ng ating mga kasama sa mga nasa Zoom participants, hello po. Sa mga nasa Facebook Live, hello po. Welcome po ang lahat sa gawain na ito. Family, friends, networks, and cell groups, and our pastors from different places who are watching right now. Hello po, welcome na welcome po ang lahat sa ating daily devotion and mentoring with Bishop Ernesto Domingo. And bago po ang lahat, naniniwala po ako na si Lord po is may ginawa po siya ngayong araw na 'to sa buhay ng bawat isa. Hindi man po 'yun gano'n kalaki, hindi man po gano'n kapansin-pansin, pero naniniwala po ako na may ginawa po si Lord ngayong hapon and deserve niya po na bigyang papuri sa hapon na ito. Amen. And let's ready our hearts po, let's ready ourselves to worship our God. Pangungunahan po tayo ni Sister Rose Ann Catalunya na galing po sa ating Mother Church. Ayan. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start ng worship, allow me to share my devotion for today. Sabi dito sa Psalms 103 verse 1, "With all my heart, I praise the Lord, and with all that I am, I praise His holy name." Diba? Kung nandito man tayo sa lockdown ngayon, I know na may gagawin si Lord ngayong gabi sa atin. And through worship, alam ko na ibibigay natin yung buong puso natin sa Panginoon. And alam ko na marami sa atin uhaw sa worship ngayon, and alam ko na ang daming nangyayari sa paligid natin, ang daming ingay na nagagawa ng pandemic na 'to. Pero, in God, we have peace, 'di ba? In this world na full of pressure na binibigay sa atin, in God we have peace. And right now, we will worship God, and let's all close our eyes and just let us feel the presence of God. Yes, Lord, maraming maraming salamat, Panginoon. We will start this worship, Lord, ng buong puso, Panginoon, Lord. Wala kaming ibang hahangadin, Panginoon, kundi Ikaw, Lord God. Wala kaming ibang nanaisin, Panginoon, kundi ang presensya mo, Panginoon. Lord, I know na may gagawin ka, Panginoon, sa gabing ito sa mentoring, Lord God. May gagawin ka, Panginoon. Your glory will shine upon every people, Panginoon, na nasa Zoom, nasa Facebook Live, Lord God, and sa mga nakakarinig nito, Panginoon. You will create, Lord God, an atmosphere of worship, Lord God, in us, Lord, na kahit magkakalayo man kami, Panginoon, but your presence will make us one, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord God. And this is our worship, Lord God. Maraming maraming salamat in prayer in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po ay aawit sa Panginoon ng With All I Am. Come on, let's continue to feel the presence of God right now. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. We worship you in this place, Amen. Hallelujah. Come on, let's sing. Into your hands I commit again, with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Yes, Lord, we worship you in this song. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Yes, Lord. I walk with you.
just sing, and I will live in all of your ways, your promises forever. Yes, Lord, hallelujah, Jesus. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. And Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord, we worship you right now, Jesus. Hallelujah, Jesus. Now we worship. I will worship you, Jesus. I will worship you. I will worship. I will worship you. And I will worship. We worship you, God. I will worship you. And I will worship. I will worship you. Yes, Lord. I will worship you. Yes, Lord, we believe in you, Jesus, in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, for this day, Lord, na binigay mo, Panginoon, for this privilege to worship you right now, Panginoon. Maraming salamat. And Lord, I know that you will do great things tonight, Panginoon. Lord, you will show your glory upon us, Panginoon. Maraming salamat. And this is our worship and prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Rose Ann Catalunya. Indeed, Jesus is the reason that we believe. Amen. Muli, welcome po sa ating mga Facebook viewers. As of now po, meron po tayong 12 viewers. Hello po sa lahat. Welcome po ang lahat sa ating daily devotion and mentoring with Bishop Ernesto Domingo. And dako naman po tayo sa ating maghahayag ng devotion na galing din po sa ating Mother Church and isa din po sa primary ng ating senior pastor. Pinapakilala ko po, Sister Ayn Balbanida Manalili. Yeah, so good afternoon sa lahat po ng mga viewers at listeners po ng ating online sa Facebook and sa Zoom. So magandang hapon po sa inyong lahat. So this time po is, bago po ako mag-share ng aking devotion is, I have this question po para sa bawat sa atin. So first is, I want to ask you is,
how do you see ourselves, no? So paano po ba natin nakikita ang ating sarili bilang or base sa pagkakalikha ng ating Panginoon, ng ating Diyos, no? Do we appreciate God, how He created us, or do we appreciate the Creator Himself? So ang aking pong devotional Bible verse po for today is in Ephesians chapter 2 verse 10. Ang sabi po rito, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So kapag chinek po natin yung ibang translation sa Bible, yung word na handiwork, ang ibig sabihin po nito is masterpiece or workmanship. Na kung saan, si Lord mismo, ang ating Diyos mismo, bilang He is the Creator, so isa rin pala siyang artist. Tama po ba? So, isang famous po na great Renaissance Italian sculptor, kung kilala po natin si Michelangelo, no? Siya po ay isang famous na sculptor, and bago po siya mag-create ng kanya pong piece, no? He looked an ordinary piece of a marble. So pag tinignan po niya yon, he envisioned his masterpiece long before he put yung chisel sa stone, no? Yung kanya pong tool. Then in his mind, his creation existed before even hindi pa po ito nakikreate. So gano'n po yung kanyang mindset, gano'n po siya paraan ng mag-isip. So bago pa niya ma-form yung isang bagay, kumbaga na-envision niya na kung ano magiging itsura po ng produkto ng kanya pong ginawa. So as an artist, kailangan po tayo, we should love and be proud of our craft or even our masterpiece, no? So how much more si God being our creator, no? When He created man, syempre proud po si Lord sa atin. Amen? At mahal po tayo ng Panginoon, that's why He created us. So each person is a work of art signed by God. And I believe that each person is a unique expression of God's loving design. Sabi po sa Genesis chapter 1 verse 26, we are made in God's image and likeness. So alam po ba natin na ang ating Diyos po mismo, being the greatest artist, no, has a glorious vision for each of His masterpieces, including you and me. So long before creation, God has a purpose for our lives. Amen? So, base po dito sa Ephesians nga po, the Apostle Paul tells us that we are God's work of art. Amen? So, He has been busy fashioning us in Christ to be His masterpiece. But God did not create us merely for display. No? Hindi lamang po for display, makita lang yung or makita lang kagandahan ng kanyang pagkakalikha, but God created us so that in turn, we to become artisans. So, ibig sabihin, tayo rin po ay maging kagaya niya. So, we are saved by grace so that we may fulfill the plan of God He has for us from the beginning. So, ang question po this time is, what plan is that? No, ano ba yung plano ng Diyos? So, first is that the good works God has prepared for us include a life of holiness. So, because God is a holy God, syempre po, we should also be holy. Amen? Because we are created according to His image and likeness. And then, sabi po na 2 Timothy chapter 1 verse 9, God saved and called us to live a holy life. So, yun po talaga yung nais ng Diyos sa atin. And then secondly, God created us to work, no? To cultivate His garden and to draw out the potential embedded in creation. So, if we look back po do sa creation ni Lord, do sa buhay ni Adam and Eve, diba? So, binigyan ni Lord sila ng ability and God use their abilities, diba? Ginamit ni Lord yung abilities nila para to govern and take care of everything He has created during the time. Amen? Pero, nang dahil po sa kasalanan, nagkaroon po ng damage and distorted yung plano ng Diyos. So, Jesus' work on the cross has redeemed it. Amen? So, this is why holiness is so important nowadays because to sin is to miss this purpose or target that were intended for us, no? And then third is that we are recreated or renew.
No? So, dahil po sa kasalanan, mayroon pong paraan ng Diyos. At ito po yung sinasabi nga ng 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, we are recreated and renewed so that we may fulfill God's original purpose for work. Amen? So, katulad po nung message po ni Pastor Jess last week, di ba? Sabi niya yung renewed mind, renewed heart, and renewed life. So, dapat yun po yung ating experience. So in order for us to fulfill God's purpose for work and to respond to His calling. So now is, how are we doing the good works God has prepared in advance for us? Amen? So how would you like yourself to be used by God? Amen? So I think we should be open and willing. If tayo po ay gusto natin pong gawin yung nais na at plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa ating pong buhay is that all of us, no, we should be open and willing. And then we need to inspire, amen, and challenge. So word inspiration nowadays, makita po natin no, limited po yung ating physical contact with other people, yung pwede silang dalawin, bisitahin, but I believe no na binigyan tayo ni Lord ng high-tech na bagay at ito po yung tool na through social media, we can even inspire people, no? So, kung tayo po ay magpo-post sa social media, syempre tayo rin po is piliin po natin yung mga sasabihin natin sapagkat sabi nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung ano po yung nilalaman ng puso natin, if we desire to inspire people, and then we should post it. Amen? So, let us always be an encourager. And then, hindi lamang po doon nagtatapos. Kailangan din po natin sila i-challenge, no? Amen? So, this time po, I want you to join me in a very short prayer bago po ako magtapos sa ating pong devotion. So, can we close our eyes and let us pray? Thank you, Jesus. Jesus, our Redeemer, we are in awe of the way you create broken people like us to be your masterpieces. Help us to honor you each day by doing the works you have prepared in advance for us to do. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. So yun lamang po. Salamat po sa pakikinig. Amen. Maraming salamat po sa message ng Lord, Sister Ayn. Indeed po na dapat po talaga pangalagaan natin, i-cherish po natin lahat ng, alam naman po natin na lahat na nangyayari sa atin is bigay po ng Lord, and naniniwala din po ako na lahat po ng nangyayari sa atin is may dahilan. And totoo po na dapat pangalagaan natin lahat, yung social media, yung sobrang, ang galing lang po kasi nagagamit po natin yung Facebook Live, yung live streaming po sa ating devotion and mentoring po. At marami pong nakakapanood, marami pong na-encourage, di ba po, sa mga gantong panahon po ng buhay natin na kailangan po talaga natin ng pananampalataya, and kailangan po talaga natin busugin ang sarili natin spiritually. Amen. And announcement lang po bago po tayo dumako sa ating mentoring. Feel free po to comment down below your questions and your prayer concerns po. Binabasa po namin yan isa-isa. Sa mga nasa Zoom participants po, pwede po kayong mag-chat. And sa mga nasa Facebook Live naman po, pwede po kayong mag-comment. And sasagutin po yan mamaya ng ating Bishop Ernesto Domingo. And dako na po tayo sa ating mentoring na pangungunahan po ng walang iba, kundi po ng ating pinakamamahal at tatay sa pananampalataya, Bishop Ernesto Domingo. Salamat, Sister Mary from Australia. And thank you also to our exhorter, none other than Mrs. Ayn. So salamat sa iyong magandang binigay, sinira sa amin. We are made by God and we are a masterpiece and God has a plan for us. Siyempre siya yung good work. Tayo nagkasala, so we need to experience the renewal na bagong panganak sa Espiritu. So kaya lang, ngayon minsan may mga hindi willing eh. Yung mga hindi willing, yun ang lumalago naman, kaya lang sometimes very yung mabagal, stagnating yung kanyang paglago. Pero we need to make an effort in order to grow so that the plan of God, the purpose in our lives
mapulpil ito. So ito yung akin din topic, naka-inline sa message niya, Mr. Ryan. There are 3 kinds of challenge to grow in order to grow being as a Christian. So pagka malago ka sa pananampalataya, mas marami kang magagawa. Masarap ang malago dahil napupulpil yung gusto ng Panginoon at naiwasan mo yung ayaw ng Panginoon. At yung gusto mo na ayaw ng Panginoon ay hindi mo ginagawa yung gusto mo na ayaw ng Panginoon. At yung gusto ng Panginoon na ayaw mo, yung gusto naman ng Panginoon na nagagawa mo. So we need to grow. Pag hindi tayo nakalago, maraming bagay na madidelay sa atin, lalo na mga pagpapalang spiritual. So sabi ng Bible, we are really blessed by this time, this age, until to the future. We are really well blessed by God. So in order to fulfill yung kalooban ng Panginoon, meron tayong hamon. No, remember, lahat sa buhay natin lagi tayong merong challenge. And every challenge, there is a chance to grow. So, pagka hindi mo na-i-deal ng tama ang challenge at tinake mo yan as a burden, magkakaroon talaga ng problema. No? So, there is a challenge to grow. Kailangan maintindihan natin, may mga hamon ang paglago. Walang paglago na walang hamon. Miski business, may hamon ang business. Ang pag-aaral, may test, may hamon. Kaya, maraming challenge at sayang ang mga challenge na dumadaan na dapat sana nalakpasan na natin. Pero hindi natin malakpasan. Now, how do we know that we become mature? Paano natin malalaman na makakapag-mature tayo? Paano tayo lalago sa pananampalataya? Meron ako isang alam na lalaki sa Biblia na siya ay naka-inline siya sa blessing. No, naka-inline siya sa blessing. But the problem, hindi tama yung kanyang, hindi siya nag-mature. No, hindi niya kilala ng lubusan ng Diyos. Hindi niya naunawaan at hindi siya nakalago, no, sa pagpapala. Kundi siya ay lumago by his own effort at sayang yung kanyang mga pagpapala. Nabuhay siya sa kanyang sarili. So ang pagpapalago sa buhay para ma-fulfill yung plan of God, makagawa ng good work, sinasabi nga ni Sister Ayn, kinakailangan gawin mo at gampanan mo at makilala mo ang Panginoon. Halimbawa, come near to God and He will come near to you. So in order that the Lord come near to you, you need to come near to Him. Paano kayo tataas ng Panginoon kung hindi mo siya kilala na ang tinataas at papakumbaba? At yung nagmamalaki ay hindi na itataas. So we need to grow in the knowledge of God in order to grow. So before we grow, there is a lot of challenge sa buhay natin. May mga pagsubok tayo, may mga hamon tayo ng buhay para tayo makalago sa pananampalataya. So this mentoring, ito yung pang 22 meetings natin sa mentoring. So pinamagatan ko itong challenge to grow. Kailangan aware tayo sa mga paglago. Now, I'm talking about the man by the name Esau or Esau. So, si Esau ay isang lalaki na hindi talaga siya nakalago ng tama, no, sa pananampalataya. Yan si Esau. Hindi niya naintindihan yung buhay kung ano talaga ang tunay na buhay. Remember, a mature Christian, number one, a mature Christian need to win over the flesh. Kailangan mapagtagumpayan niya ang kanyang laman. Yan ang isang nagmamature Christian. Kaya mahirap mag-mature ang isang Christian kung hindi niya napagtatagumpayan yung kanyang fleshly desire. Now let's talk about the life of a lot of promise in the life of Esau or Esau. Ito sabi sa Bible, pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid. Kambal ito, this is the story for the sake of other. Maraming pang hindi nakakala ng kasaysayan nito. Dalawang bansa ang nasa tiyan sa panahon na yon ni Rebecca, ang tatay nila, yung Isaac. Dalawang bansa yan. Yan yung Edomites in the life of Esau at saka yung Israel in the life of Jacob. So, sabi ng Bible, at ang kanyang kamay, nung isinilang sila, kambal sila pero nauna si Esau. No?
Sabi niya, nakakapit sa sakong ni Izo at ipinangalan sa kanya ay Jacob naman. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila ay magkaanak ni Rebecca. 60 taon na ipinanganak ni Rebecca. Itong dalawa nito. So, kambal ito. Tingnan natin kung anong ang significance ng pagiging mature na isang Christian. Para ngayon may mga challenge sa dumaan kay Esau. Now let's take a look the scenario, no? Now let's go to the book of Genesis 25. Pasyalan lang natin ang Genesis verse 26. And after that came his brother out, and his hand took hold on Esau's heel, and his name was called Jacob. Sabi niyan. Isaac was 30 years old when he bare them, and the boys grew, and Esau was a cunning hunter. Skilled siya. Mangangaso. Hindi lang siya basta hunter. Sabi dito, a cunning hunter. It means skillful. Bihasa, magaling, mahusay, manghuli. Kita nyo, yun ang minaster niya. Pero mukhang nagkaroon siya ng problema doon sa pangitain, doon sa tinatawag na pagpapala ng isang panganay. But Jacob is this. He is a man of Pildi, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Parang papas boy at saka mamas boy. Na pambahay lang si Jacob, sabi ng Bible. So, pag titignan natin ito, ganito yung kasaysayan. Anong nangyari? Ito yung challenge. No? Ito yung chance na sana to fulfill. Tandaan niyo, maging si Adam, may promise sa kanya. May challenge din kay Abraham, kay Adam There's a lot of challenge, no? Para makapag-grow si Adam. Si Jesus, meron din siyang tinatawag na challenge. No? May challenge. Kaya nga, dumarating ang time na lahat tayo na ilalagay doon sa challenge na yan to make us grow. But sometimes, we fail to that kind of challenge. Tignan natin ang challenge. No? Para doon sa tao na nabubuhay. And then, sabi ng Bible, and Isaac loved Esau, panganay. Because he did eat of his venison. But Rebecca loved Jacob. Now, this is the chance to grow. Nagkaroon ng trial of faith. Pansinin ninyo, malapit si Jacob, si Isaac kay Esau. The reason why, pinapakain siya. Okay? Bibigyan naman pala, pag ako sino yung nagbibigay sa'yo, dapat talagang mapapalapit ka. Diba? Nakatanggap ka, mapapalapit ka. Kaya, mas at the same time, panganay. Pero may nakalimutan si Isaac para kay Esau. Yan ang sabi ng Bible. Because he did eat of his venison, but Rebecca loved Jacob. Parang magkahiwalay sila, no? So, supposedly, dapat balance. No? Dapat balance. Pero, tingnan natin kung bakit. Pansinin natin, nakahawak sa paa itong si Jacob. Before, Jacob means deceiver. Yan ang meaning ng Jacob. Kaya nung siya ay nabasbasan, nagdusa rin naman siya. Diba? Nag-migrate siya. Kay Laban. Nag-migrate siya ron. At hanggang sa pinagkisiyan niya, pinalitan ng pangalan niya from Jacob to Israel. The meaning of Israel is the Prince of God. The meaning of Jacob, deceiver. That's the meaning. So, ano kaya ang pagkukulang ni Isaac kay Esau? Ano kaya ang pagkukulang niya? So, ito yung mga mukhang hindi itong treasure ni Esau, yung birthright, hindi niya na-treasure yun. No? Mukhang si Rebecca ay gumawa ng paraan naman para kay Jacob. Mukhang si Rebecca ay nagkakaroon siya ng parang pagnanasa, sabihin na natin pagnanasa, na yung blessing mapunta sa kanyang anak. No, sa kanyang pangalawang anak na si Jacob. No? Sometimes may gano'n, mga favoritism. Pero, kaya nga, there's a plan. Sabi nga din sa plan for the good works, to renewal, no?
how to deal with the purpose of God. Ito, dinidil ng Panginoon yung purpose ng Lord, iiso. Pero mukhang nagkaroon ng problema. Ang problema rito, hindi na-treasure ni Iso yung promise. Now, let's take a look at the scenario. Verse 29, Genesis 25. And Jacob sad pottage, and Esau came from the field, and he was faint. Pagod na pagod. Galing sa bukid si Jacob, si Esau. Tapos ito, nag-meet sila ng magkapatid. Sabi niya, I pray thee with the same red pottage, for I am faint. Pagod na pagod siya. Therefore was his name called Edom. And Jacob said, ito, ang matalinong mukhang para bang nasulsulan, nabigyan ng tip ni Rebecca. Itong kasi yun ang sinabi Sabi niya, sell me this day thy birthright. Verse 30, Esau said to Jacob, feed me, I pray thee. Pakainin mo nga ako kasi pagod na pagod ako. Mukhang tamad itong ang na-master niya yung pangmundo. Pero nakalimutan niya na alagaan yung kanyang birthright. Sabi ni Esau, feed me, I pray thee. Pero ang condition ganito. And Jacob said, sell me this day thy birthright. Di ba nung before nag-uusap na sila bago makabalik si Esau nag-uusap sila diyan na mukhang merong pagkakaiba itong si Rebecca at saka si Isaac. Now, when I meditate this, ang kulang dito kay Esau, mentoring. Mukhang hindi pinupush, hindi ipinapaliwanag ni Isaac yung malinaw na layunin ng Diyos sa panganay, mukhang hindi na ipupush Pero alam ni Rebecca, mukhang nag-sharing time. Kaya ngayon nagkaroon ng pagnanasa si Rebecca. Now, si Esau, meron siyang dinadaan ng buhay at meron din si Jacob. Mamaya makita natin kung yung dinadaan nila. Kaya pagka ikaw ay Kristiyano at mali ang daan mo, talagang hindi mo mate-treasure yung mga pagpapala na inilaan ng Diyos. Now, this is the challenge. Sell me this day thy birthright. Kaya? Ginagalang kaya ni Esau ang kanyang birthright, ang kanyang pagkapanganay, ang promise ng Diyos sa kanya. Let's take a look. Verse 32, chapter 25. And Esau said, behold, I am at the point of dying. And what profit shall this birthright do to me? Mamamatay ako. Anong mapapala ko sa birthday kung patay naman ako? Yan. Tignan niya, nung ginawa niya yan, it means hindi niya kinikilala ang Diyos. Kasi nakalinya na siya. Ang sakit, Now, let's take a look. And Jacob said, swear to me this day. Sabi niya, sumumpa ka. And he swear unto him. And he sold this birthright unto Jacob. Mukhang matindi ang mentor ni Rebecca at Jacob. Mukhang matindi. Kasi alam naman natin, nung matanda na si Esau, si Isaac, di ba? Yung scenario, yung kwento sabi ni Isaac, anak, halika. Panghuli mo ako ng usa, pagkatapos, luto mo, kakain ako at babasbasan kita. Narinig ni Rebecca, yung araw na yon, pinahayo si Esau ni Isaac para manghuli ng usa at ipagluto siya at tapos babasbasan. Kaya nung malaman niya yon, dali-dali nag-usap si Rebecca. Ito, nag-mentor na naman. Narinig ko, babasbasan ng daddy mo yung kuya mo. Ano ibig sabihin, mami, ganito gawin natin. Magluluto ako ng kambing. Habang nasa pangangaso ang kuya mo, pagkatapos lutoy ko ikaw magdala. Sabi ganun ni Jacob, mami, yari tayo idadi niyan. Kasi mabalahibo si kuya. Balbon yun. Halatang tayo kasi si Isaac naman, malabo na mata. Matanda na si Isaac naman So malabo na mata, hindi niya na makikilala. But through voice na lang, makikilala niya. Sabi niya, baka, mami, sumpa ang abutin natin yan. Sabi ni Rebecca, anak,
Kung magkaganon man, mapa sa akin ang sumpa. Basta gawin mo. Sige. Ako, binalutan siya nung balat ng hayop na para mabalahibo. Pagkatapos, at nagluto ng kambing itong si Rebecca. Pinasarap niya yung luto. And then, anak, luto na. Dali mo sa daddy mo. Kaya pagpasok doon sa tent, sabi niya, Daddy, ito na, kain ka na. Ama, kain ka na. Ang bilis mo naman nakahuli. Ako po'y dinabayan ng Panginoon. Pero bakit ang boses mo ay hindi boses ng ni Izo? Halika nga, tinawakan siya. Diba? Yan ang kwente. Sabi niya, ayos naman. Pero ang boses mo iba. Kumain si Daddy. And then maya-maya pagkakain niya ito, nagpaspasa siya. Nawa ang hamog sa iyong lupain. Na maglingkod ang iyong kapatid. So, at pinagpala niya yung nasa harapan niya at pagkatapos lumabas. That's scenario. Pero before that, sabi ni Iso, what prophet shall this bird to do to me if I'm done? Sabi niya. Sabi ni Jacob, swear to me this day. And he swore unto him, and he sold his birthright unto Jacob. Kaya nagkaroon, hindi kinilala ni Izo, hindi pinresyo, kulang sa mentor. Mukhang si Rebecca ang nakapag-mentor ng maigi kay Jacob. But anyway, kahit napunta kay Jacob, God knows, kasi nakakapit naman siya. Mapapansin niyo yung pagkakapit may meaning parang hindi talaga nasalo kasi hindi naputol kung putol sana, wala yung kamay ni Jacob doon sa sakong, putol yun. Pero nakakapit mukhang parang ito yung parang ito yung truth at saka yung liwanag at dilim So, sabi ng Bible, then Jacob gave Esau the bread and pottage and lentils, and he did eat and drink and rose up and went his way. Thus Esau despised his birthright. So, tinanigdan niya na yung kanyang birthright. Pag sinabing birthright, ikaw ang tagapagmana ng pagpapala ng Ama. Sa'yo dadaan. Now, anong natutunan ko rito? Now, in the life of Esau and Jacob, it is a picture of fleshly and spirituality. Now, next. In the book of Galatians chapter 5, verse 17, and this is the word says, for the flesh desires what is contrary to the spirit. So, mukha-kontra agad. Fleshly desire. And the spirit, bir mo, si Jacob, nag-aasam ng spiritual birthright. Pero itong si Esau, nag-aasam ng fleshly desire or nature. Kaya sabi niya, alam mo nangyari, patay naman ako. So mahalaga sa kanya, pinakita niya na mas mahalaga. So sometimes tayo ganyan. Alin ba mahalaga sa atin? So, yes, mahalaga yung ating buhay sa laman. Pero may mas mahalaga sa laman. Mahalaga trabaho, pero may mas mahalaga sa trabaho. Mahalaga pamilya, pero may mas mahalaga sa pamilya. Laging yung sa Panginoon. Kasi ito nga yung plan ng Panginoon This is the purpose of God. To do good work, to love Him with all our heart, mind, soul, and strength. Tuloy natin. So, they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So, in the life of Esau and Jacob, talagang hinanting ni Esau nung lalaman niyang pinaglalangan siya ni Jacob. Kaya si Jacob pinapunta kay Laban, ni Rebecca. Kanya, punta ka ron. Kanya, mag-anak ko yun. Nagtago siya ron kasi nagkaanak sila So, nakita sila. That's the story. Kaya even up to now, ang Jacob pinalitan ng Israel. Now, in our time, tignan mo natin, ano ngayon ang significance sa buhay natin. Tingnan natin ang significance niya. In Hebrews 12, verse 16. Now, this is the significance. Hebrews 12, verse 16. Ito ang sabi ng author ng Hebrew, baka magkaroon ang sino man. Ito na, this is the flesh. So may promise ng Lord, heaven, may promise, the Holy Spirit, may promise sa atin, He will guide us. That's another promise ng Panginoon. Pag born again ka, andyan ang promise ng Lord.
No? Andiyan yung abundant life, everything. You will conquer. No? Sabi ng Bible, you have the authority, you have power to confess. No? Meron tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, baka magkaroon ng sino man sa inyo ng mapakyapit. Kasi isa, paglapastangan, yan, hindi gumagala sa ate, sa kuya, sa magulang, cell leader. No? Gaya ni Iso, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kanyang sariling pagkapangalan. Parang ganito lang yan eh. Gaya niya, sa isang pakikiapid, sa isang paglalapastangan, ipinagpalit niya ang pananampalataya. So, maring ang tingin mo, hindi mo binibenta, pero sa Hebrews 16, malinaw na, ang pakikiapid, paglapastangan, ay halos kapantay ng pagbibenta ng iyong pananampalataya. 17, sapagkat nalalaman ninyo, bagaman pagkatapos na ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil. Kita nyo sa atin, no? Sometimes ganyan, yung ating cell group, no? Pinapapabayaan natin eh. Kasi nga, because of our fleshly desire, our old nature, no? Buhay, unti-unti, no? Tapos, nakapalitan na yung ating focus na iba na, but we are aspiring, blessing, pero hindi natin alam, unti-unti tayo nag-disengage ang ating sangay na tutuyo. Sapagkat wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagaman pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha, wala nangyari. Kaya anong blessing na binigay ng kanyang ama? Sabi niya, maglilingkod ka sa iyong kapatid. Kaya yung blessing ng Panginoon sa atin, yung promise niya sa atin, whatever we request, we have faith. So, cell group, go ahead. Yung talent, gamitin mo sa Panginoon, go ahead, gamitin mo. Kasi ito ay mahalaga. Ngayon, pagka on the way ka, pagkatapos hindi mo tinresyon, wala nagme-mentor sa'yo, wala nagpapaalala sa'yo, hindi mo pinapalagan, unti-unti, baka yan ibigay sa iba, katulad kaya ako bibigay. No? At hindi maganda yun. So maganda yung talagang, ngayon pa lang tinetreasure mo na yung mga 10 years ago, no, nung na-born again ka, nag-claim ka sa Panginoon. So, number one, the matured Christian, first of all, matured always win over the flesh. Diba? Number two, let's take a look number two. The matured Christian fulfill their vow to God. Marami tayong mga vow. No? Sabi ng Bible, kung ano yung sinabi natin, gawin natin eh. Ang hindi. Marami tayong vow sa Panginoon, lalo na pagka tayo may mga pangangailangan, tapos na fulfill, may marami tayong binigay na vow sa Panginoon. Isa sa mga nag-vow na ipinagpala ng Diyos hanggang ngayon, ay itong yung nanay ni Samuel. No, at si Elkanah naman yung asawa, si Hannah at si Elkanah. Now this is the verse, for Samuel 1:21. Ang lalaking si Elkanah at ang buong sambayan niya ay nagsiyak upang magandog sa Panginoon ng hain taong-taon. Sagat na at ganapin ang sa kanyang panata. May anak na siya rito. We know the story about Hannah and Elkanah. No, nanalangin matindi itong si Hannah. So nagkaanak na siya. Ini-invite siya ngayon, no, na sumama sa kanyang pistahan. Ngunit si Hannah hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang ang batay mahiwalay sa suso. Kung magkagayon, aking dadalhin siya upang siya ipakita ko sa harap ng Panginoon. Kasi promise niya yan maglilingkod sa Panginoon. So fulfilling the vow, pangako sa Panginoon, is a sign of maturity. So hindi ka naman magmamature pag hindi mo ite-turn off yung old life mo. Dapat alam mo yung purpose ng Lord sa buhay mo. Alam mo yung pangitain ng Diyos sa buhay mo, yung plan ng Diyos sa buhay mo. Because we know that our God is a God of plan, is a God of purpose. Masterpiece niya tayo at tayo ginawa sa pamamagitan ng pagtubos ng dugo. That's another chance. Second Adam. No? Itutuloy yung mula kay Adam, yung unang Adam, at saka yung mga tao na disgrasya. Kaya meron tayong second Adam, si Kristo, at tayo ngayon, yung
pangalawang lalang sa pamamagitan ng spiritual na dapat ma-fulfill. But in every growth ng ating life, always there is a challenge. No, we need to pass that kind of challenge. So the tip there is this. Pag nabubuhay ka sa laman, ang hirap ma-fulfill yung vow. No, mahirap ma-fulfill yun. Number 3, a mature Christian distinguishes good from evil. Next. No? A mature Christian distinguishes good from evil. Pagka kulang ka sa spiritual, hindi mo maiintindihan, hindi mo ma-distinguish, hindi mo ma-identify, hindi mo ma-discern what is good and evil. Kasi ang nakakasakop lagi sa atin yung fleshly desire. So dapat yung spirituality natin malago. Hindi pwedeng hindi malago ang ating spirituality. Now let's read Hebrews 5:30. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katuwiran sapagkat siya isang sanggol. So maaring nandito pa ang maraming Kristiyano. No? So, doon sa pagiging baby Christian, no? Sanggol pa lang. So gusto niya palang mga word of God ay yung mga mahal siya ng Panginoon, papala ng Panginoon, no? Yan yan, pero pagdating na doon sa mga strong meat na tinatawag, magpatawad ka, yan, magsakripisyo ka, hindi pa niya ano yan. Patawarin mo siya, tulungan mo siya, bigyan mo siya, mga ano yan, matitigas. Mag-warfare ka, mag-fasting ka, mga matitigas yan. No? Ngunit, ang pagkain matigas ay sa mga may gulang. Yan ay, mga strong meat na. Sa mga tibagay doon sa pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga pakiramdam upang makilala ang mabuti at masama. So in other words, sa isang mature Christian, they know they distinguish good and evil if they are grow spiritually. Kapag sila ay malago sa spiritual, madali nilang ma-detect, madali nilang pag-isip na mali ito kita ako ng Diyos. No? Mali ito, kita ako ng Diyos. Kailangan itong tama. So madali nilang ano yun. Hindi na sila napapasunod ng kanilang old nature because dinidisiplina nila ang kanilang sarili. So these 3 reasons to challenge ourselves in order to grow. We call this the 3 reasons to challenge in order to grow. The mature Christian will overcome the flesh. 1. Number 2, mature Christian fulfill their vow to God. And then number 3, the mature Christian distinguish good from evil. Okay? Yun yung, ngayon, ito yung tatlo na ito, kung ikaw ay cell leader, nag-aspire mag-cell leader, o kung gusto mo maging matagumpay, maging ang business mo, whatever area, in any aspect of your life, you need to grow first. Now, you need to grow. Kailangan lumago tayo. So makikita mo yung paglago na pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga trials mo, hindi ka gumagewang agad. Okay? Remember, there's a lot of challenge in order to grow. Maraming mga pagsubok para tayo ay lumago, no? Sa buhay pananampalataya. There's a lot of challenge. Sayang ito, no? Ito yung mga dapat nating natutunan bilang isang Kristiyano. Alam niyo ang hindi natutunan talaga ni Izo, hindi niya nakilala ang Diyos, hindi niya tinreasure. Sa verse natin, meron tayong verse diyan. Ito sa 2 Peter 3:18. Basahin ko na lang. Wala tayong Diyos. Dapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo. At tagapagligtas, sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Magsilago kayo sa biyaya. So, dapat ang isang Kristiyan talaga, they will grow in grace and in the knowledge. So, itong problema. Mas tingin ko kilala ni Rebecca ang Diyos, kilala ni Isaac ang Diyos. Hindi na i-share maigi, kaya hindi na i-treasure ni Izo ang kanyang birthright.
mukhang mas na-share ni Rebecca si Jacob ng gusto. So, anong suma total? Ang sikreto, pagkakilala sa Panginoon. No? Pangalawa, ikaw ay makalago. Hindi pwedeng hindi ka lumago. Hindi pwedeng hindi ka maging mananampalataya ng ating Panginoon. So, ano ang hamon ng paglago? So, there's a lot of challenge in order to grow. Minsan, hahamonin yung, binata ka, hamonin yung relationship ninyo. Siya o ang Diyos. Hamonin ka sa finances. No? Tigang ka lang sa pera, wala ka ng pera, pero may dumating na pera, hindi naman siya. Ibibigay ko ba o hindi? So, sometimes all of them is a challenge to grow. No? Papatawarin ko ba? Ito na, no? Inalaw ng Diyos na magkaroon kayo ng konting sigalot. Tapos, gusto ng Lord, lumago ka. Itong dahil pinag-pray mo nung araw yan, Lord, tulungan mo ako na magpatawad. Dumating ang time at after 10 months, yun na pala yung answer ng prayer mo. Hindi mo na intindihan na ang pagpapatawad ay kailangan implement mo. No? Paano natin malalaman na mature tayo? How do we know that we really matured enough in faith? So we need to put ourselves into test. Okay? So there's a lot of chance to grow, but sometimes we do not understand. Na natin ang pagpapalago, una, dapat yung old nature natin, kaya solve. Dadalhin mo yan hanggang doon sa Golgotha at doon mapapatid ang hininga ng old nature. Para makalago tayo bilang isang mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. And remember, Jesus said in the book of Peter, let us grow in grace and in the knowledge of our Lord, our Savior, Jesus Christ. So ito yung isang sikreto na naranasan namin at ng mga leader ng church natin, mga pastors natin, ang kanilang asawa, at ang mga ibang primary na nakaranas talaga ng Lord, sa'yo lang, anong gagawin ko sa mundo na ito? So yan yung tanong ng Panginoon. Saan kami pumunta, Panginoon? Nasa iyo ang buhay. Sabihin gano'n, pati ba kayo ay aalis sa akin? Natisod yung mga tao. Nung sinabi ni Jesus Christ, malibang kanin ninyo ang aking laman, inumin yung dugo. Ang aking dugo, mamamatay kayo natin. Natisod Right? Sometimes tayo ganyan natitisod tayo, hindi naman na ginamit laman at ang natisod tayo dahil may nawala sa atin, natisod tayo Ganun So, okay, so dapat, that's a chance, that's a challenge, to grow sa bilang isang mananampalataya. So, sa panahon natin, ang kailangan natin ngayon, let us stand firm in faith. Tandaan natin, sa paglago, laging mayroong pagsubok sa buhay natin. Huwag ninyong kakalimutan yan. Yung tatlo na yan, mature Christian always win and overcome the flesh, the old nature. The mature Christian fulfill their vow to God. They are always distinguish good and evil. Pagka yan ay na-detect natin, yan ay na-discern agad natin, hindi naman agad natin nakakagat yung mali. Diba? Nagpo-post tayo Pag nag-post ka ng ganyan, nag-iisip ka na, nagbabalanse ka na. Tama ba o mali? Tama ba o mali? And then, pagka ang tingin mo yung pupunta ka sa mali, mag-pray ka na, Lord, yung gusto ko, yung gusto mo. Kasi talagang weak tayo Ang gagawin mo talaga dyan, ipag-pray mo yan So, talagang kung bago ka mag-judge, kailangan lumuhod ka Lord, ano gagawin ko sa kanya? Ikaw po mag-desisyon, Panginoon. Yan na yung matalinong Kristyano. Ang sabi ng Bible, be wise, diba? And harmless like a serpent. Magpakatalino tayo. Huwag tayo agad mag-desisyon. In all your ways, consult God. Don't make a decision, immediate decision. Kasi parang Diyos ka na ng buhay mo. Hindi ka na na-consult sa Diyos. So, these three reasons is always a challenge ourselves to grow. Ang gusto natin puntahan, tayo po yung makalaga sa Panginoon. Okay? So, 2 Peter yan, chapter 3, verse 18. Grow
in grace and in the knowledge of our Savior, Jesus Christ. Let's bow our head, let's pray. Panginoon, maraming salamat, and help us to grow, God, because this is one of your plan in our lives, to become mature enough in faith in order to fulfill your purpose. Salamat po, Panginoon, may layunin ka sa Christ-Centered Bible Church at sa kanyang mga mananampalatayang ibinigay mo. Sa katunayan po, hindi lamang isang maligtas, kundi buong sambayan. That's your main purpose. We need to believe in order to save our house. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat, sa pagpapala. Salamat sa mga viewers, listener, sa Facebook Live, sa Zoom. Pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, thank you very much. So, balik natin sa ating MC, Mary. And then, Amen. Maraming salamat po, Bishop, sa napakagandang message po ng Lord na binahagi mo po sa amin. Hindi ko na po patatagalin, Bishop. Meron po tayong 2 questions and isa pong prayer request. Ang ating pong first question is, anong encouragement po ang dapat gawin ng leader pag nahihirapan na po siya sa member? May hinapan yung membro? Opo, ano pong encouragement yung dapat pong gawin ng leader? Wala, alamin niya kung ano yung problema, siyempre. Kung ano man yung problema, so see to it, meron kang verse na ibibigay sa kanya. Hindi natin alam kung financial problem, or relation problem, or may siya sakit, or whatever, malungkot siya dahil may problema ang pamilya. So first of all, ay encourage siya, i-motivate niya na magtatagumpayan mo yan kasi that's a part of your Christian life. So, si Jesus pinapagtagumpayan. Dali mo lagi sa krus, si Jesus pinapagtagumpayan tayo. At mas mabigat pa dyan ang isang problema. Meron akong na-encounter na ganyan. Ito ang problema niya. Lungkot na lungkot siya, naghiwalay ang kanyang nanay at tatay. Problema talaga yon. Sabing gano'n, anak, sa totoo lang, hindi problema yan eh. Merong mas mabigat akong problema na dapat masolve. Ang problema ang dapat masolve, mas problemahin mo pag nawala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Problema yung sinasabi niya, pero mas higit na matinding problema pag nawala ka sa aklat ng buhay. So, china-challenge mo siya na tumayo ka, may mas mabigat pa dyan. Ang mahalaga, ipag-pray mo yan, makakilala mo sila sa pagbuhay. Kasi kailangan nila ang ating Panginoon sa Kristo. So, tingin ko meron gawin, alamin yung problema, and then i-challenge, dalhin siya dun sa pagtitiis ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Okay, and then bigyan siya ng verse na cast all your care because God cares for you. Give me your cares and I will give you rest. Sabi na nga, Matthew 11. Find the verse. You know. Okay, thank you, Alan. Okay po, Bishop. Yung second question po natin, ano pong magandang advice ang dapat ibigay ng leader sa member na hindi magka-cell group? Sa member na? Hindi po magka-cell group. Hindi magka-cell group? Ano siya? Siguro yung vision, ano? Vision casting, tulungan, i-cater, samahan muna. Ang advice doon, hindi lang advice. Sige, alamin niya, gusto mo talagang magkaroon ng cell group, sasamahan kita. Mag-win tayo, sasamahan kita, isusupervise kita. Halimbawa, at punta tayo sa plaza, at papanood din lang kita. Pero tinuruan niya na kung paano mag-win. Meron siya one verse evangelism. Siguro gagawin, i-cater niya, sasamahan kita, mag-win tayo. Ganun. So, hindi lamang advice, kundi samahan niya. Magagawa siya ng model. Pagkatapos, pwede rin naman gawa sila ng program na, diba, may birthday, then i-connect niya ang sarili niya. Kung sa leader na siya, ito gusto niyang maging sa leader, nag-SOL 1 na 2. Kukonect niya na yung sarili niya sa iba para maakay niya sa harvest event. But the main suggestion ko, samahan niya sa pag-win. Para matuto talaga. Si-supervise niya. Okay, Mary? Thank you. Sa nagtanong po, sana po nasagot po ang inyong mga tanong.
Bishop, may ano po, isa pong prayer request. Galing po kay Sister Angel Orhena. Prayer request po para po sa kanyang member. Yung kapatid po ni Kenji Heraldo na si Jaira Heraldo, umuubo daw po ng plema na may dugo. Ubo lang, may plema na dugo. Okay, baka yung nagasgas na, kauubo, no? Sige, sama na. Hindi naman nilalagnat yata. Meron ganun, pagka matindi yung ubo niya, matigas ang plema niya, kakasugat-sugat. Sige, sama natin si Pre. Ano pangalan uli nun? Jaira Heraldo po. Jaira Heraldo. Sige, we're going to pray for Jaira. Next, wala na? Wala na po, Bishop. Sige, sige. Pray natin sila. Lord, salamat po sa mga nagtanong. We pray for them, O God, na matugunan lahat ng kanilang pangangailangan. And also, we pray for Jaira Heraldo na siya po ay gumaling yung kanyang ubo, yung cough niya sa pangalan ni Jesus. We declare healing para sa bata po nito, sa cell member nito, kapatid ng cell member. Salamat po, Panginoon, sa kapatid ni member ni Angel. Bless mo po sila ang kanilang pamilya. Pinupuri ka po na tulungan mo siyang magtiwala at maniwala na ikaw ay Diyos na nagpapagaling ng anumang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much, Mary. Go ahead, Mary. Last announcement na lang po. You can also subscribe po to our YouTube channel. Doon po nakakompile lahat ng ating recent preachings and yung mga past videos po ng ating daily devotion and mentoring. I-search lang po natin ng Christ-Centered Bible Christian Ministry. Yun lang po, and maraming salamat po. Bati ko yung mga viewers natin from Facebook, no, at I'd like to welcome all of you. Salamat sa Panginoon at kayo ay naging kabahagi para sa ating gawain. Ang ating mga pastors, nandiyan say mo natin sandali, no? Yung ating sa ating church leader, Sister Rose Ugaban. So welcome, ating office staff. At si Brother Jordan, nandiyan dyan. Labi, thank you sa ating program coordinator, kay Ruth, Ruth, Francisco, at Pastor Bernie. Yan. Bernie, kaway-kaway naman. Pastor Bernie. Yan, kaway-kaway. Okay, Sister Rose, kaway-kaway. Puro Si Rose, kaway-kaway. Yan. Yun, kita rin namin. Thank you very much. Kay Brother Tony, sa mga bata. Welcome kayo lahat. So, salamat sa Panginoon. Sige. Sister Noemi Balandra, kumusta? Kumusta kayo? Sister Noemi Balandra, how are you there? Yan. Okay naman po, Bishop. Okay naman. Sige. Kumusta? Yung bagyo nyo dyan, okay naman? Wala naman nasira? Wala naman po. Ano lang po, ulan-ulan lang po. Wala pong malakas na hangin. Okay. Sige. Si Pastora Ida and Pastor Romeo, kumusta kayo? Kaway-kaway. Naka-online pala si Pastora, no? Yan si Pastora. Kumakaway si Pastora. Pastora Ida. Yan. Okay naman kayo? Sa bagyo, okay naman? Wala? Okay, sige. Thank you very much. Si Hannah Shield. Hannah, hi. Hannah, okay. Gusto ka? Okay, sige. Pastora Cynthia Rodrigo. Okay ka ba? Yan, nakikipag. So, ayos naman dyan. Walang nasirang gamit, ha? Ang ating mga Sister Bay. Sister Baby, how are you? Kaway-kaway. Sister Baby, Thank you, Sister B. Bless you. And si Glenda's Group. Ano? Glenda's Group. Ayun. Oh, asan kayo? Ayun si Martin. Si Alex. Si Demet, wala. Demet. Si Demet. Ayun. Sino yung tumakbo? Si Myra ba yun? Okay, sige. Si Nanay, ito, no? Ayun. May tumakbo dyan. Si Myra, palagi si Myra. Sige. Maki, kumusta, Maki? Kaway-kaway, Maki. Kaway-kaway. Yan, ang aming cook yan. Okay, si ating devotion na salamat sa magandang mensahe. We're made of God. We are a masterpiece. Diba? So, salamat sa Panginoon. Si Pastor Eli, Pastor Eli, kaway-kaway naman dyan. Any word? Ayan. Salita.
Sige. Ano sasabihin ko, nasabi mo na lahat. At ni Bishop Maraming salamat. Naman konting tiis lang. Kasi medyo mahaba-haba yung lockdown, yung ano ba 'to, yung GCQ natin. Pero ganun pa man, sinasamahan tayo lagi ng ating Panginoon. Kaya yung mga pagkabagot, pagkainip, na nabubura lahat yan. Kapag kasama natin ng Panginoon, sapat na siya sa lahat-lahat. Magandang gabi sa bawat isa and have a peaceful night this whole night. Okay, so Okay, sa lahat. The Lord bless you all at sana ay bless kayo ng Panginoon. Naway, bless tayo ng Panginoon at konting these days. No? At alam ko na mayroong plano ng Panginoon para sa ating buhay. So, kung may mga pagsubok tayo, count it all blessing. Count it all joy. That's a sign and a chance to grow in order to fulfill God's plan for our life, for our ministry, your family, no? Lahat yan ay plano ng Panginoon. And then, welcome din kay Jemo. Jemo, you are welcome, ha? Jemo. Welcome. Saka si Pastor Arce. Where's Pastor Arce? Jemo, si Arce, dyan. Yun. Pastor Arce, nakasalamin. So, welcome po kayo. So, salamat sa Panginoon na tayong lahat ay pinagpala. Salamat sa ating worship leader, si Katalunan, no, si Rosan Katalunan, sa ating MC, Mary Villavicencio. You're welcome. Sa ating exhorter, Sister Ayn, at sa ating program coordinator. At siyempre, salamat kay Ate Sheila. Sheila, kaway-kaway. So, si Sheila, ayan. At kay Robin, no? Thank you, Robin. Any announcement? Meron ba kayong announcement? Ha? Meron gusto magsalita? Ha? Bukas, wala tayong mentoring, ha? Wala tayong mentoring bukas. So, susunod natin Webes, no? Webes. Pahinga tayo. So, Webes tayo susunod. Okay? So, that's all for tonight. Remember, in every challenge is always remember there is a chance to grow. You're everything in life. God bless you all. Pagpalain tayo ng Panginoon.